Lights, camera, action! Magandang araw, Confused listeners! Welcome sa isa na namang episode na Confused Podcast. Ako si Juniela at kasama ko ngayon ang buong team para magtalakay ng isa na namang paksa tungkol sa kwento ng katapangan. Pero bago tayo magsimula ay basahin muna natin ang isang komento mula sa isang Confused listeners. May natanggap tayong komento mula kay Athena. At ito ang sinabi niya. Mula po sa paksa ng kwento ng katapangan, ano ang iyong opinyon tungkol sa mga sakripisyo ng mga bayani sa kasaysayan kumpara sa mga bayani ngayon? Paano po ba masasabing bayani ang isang tao? Sana po masagot niyo ito. Malaman ang kanyang tanong ha? Ang ganda ng tanong, hindi ba? Halina't samahan niyo kaming talakayin ano nga ba ang konsepto at katangian ng isang bayani ngayong araw. Hindi lang ito tungkol sa mga nasa kasaysayan, kundi pati na rin sa mga modernong bayani na tinuturing natin pang kasalukuyan. Sakto, maraming salamat sa tanong mo, Athena, at sa lahat ng mga nagpadala ng komento at tanong. Kaya sa episode na ito, sabay-sabay nating himayin ano nga ba ang tunay na kahulugan ng bayani noon at ngayon, at paano natin ito nararanasan sa araw-araw. Tara na't makinig at matuto kasama kami. Ang nanay ko. Ang mga OFW. Si Arisan. Si Mama. Ang aking tatay. Ano nga ba ang definition ng bayani sa ating kasaysayan? Kapag naririnig natin ang salitang bayani, sino agad ang nasa isip ninyo? Para sa akin, si Jose Rizal. Kasi diba, ang laki ng kanyang sakripisyo sa kilusang nasyonalista at sa mga reforma laban sa mga mananakop. Sa bagay, pero para sa akin si Andres Bonifacio. Dahil itinaguyod niya ang ideyang demokrasya at karayaan at siya rin nagtatag ng katipunan. Parehas kayong may punto. Si Rizal at si Bonifacio ay parehas natin kinikilala bilang bayani ng ating bansa. Ngunit paano nga ba sila naging isang bayani? Ang isang bayani ay hindi lamang tumutulong, kundi handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng bayan. Gaya na lamang ni Jose Rizal at Andres Bonifacio na inialay ang kanilang buhay para sa ating bansa. Ay, sino yung mga makabagong bayani na tinutukoy sa kasalukuyang panahon? Ano yung mga nagawa nilang sakripisyo? Isang halimbawa ng makabagong bayani ay mga overseas Filipino workers or ang kinikilala nating OFW. Sila ay umalis ng bansa upang makahanap ng mas magandang oportunidad para sa kanilang pamilya. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang physical kundi emotional din. Dahil madalas silang nahihiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Oo naman. Tama. At syempre, hindi rin nagpapahuli ang mga guro. Kahit mahirap at maliit ang sahod, patuloy pa rin silang nagtuturo at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Grabe ang dedication nila na talaga namang tumatagos sa puso. Tama. Stress pa lang sa bata ngayon. Hindi na At huwag din natin kalimutan ang mga doktor at nurse na nagtatrabaho sa harap ng panganib, lalo na sa panahon ng pandemya. Sila ang nagbibigay lunas at pag-asa sa mga pasyente, kahit na sila mismo ay nagiging biktima ng sakit. Gayon din ang mga sundalo at bumbero. Sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding panganib. Ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan ay tunay na kahanga-hanga. Kaya naman, mahalaga talaga na kilalanin natin ang kanilang mga sakripisyo. Tsaka yun, ipakita natin yung pasasalamat natin sa kanila na yung kanilang katapatan at dedikasyon ay tunay na halimbawa ng kabayanihan. Ang mga makabagong bayani ay nagpapakita na hindi kailangan ng malaking sakripisyo upang maging bayani. Kahit simpleng paraan at ang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa ay sapat na upang maituring na bayani. Ang sakripisyo ng mga bayani noon o ngayon man ay malalim na kahulugan at mahalaga sa ating lipunan. Kaya sa ating pag-uusap ngayon, mga Confused listeners, nais namin ibahagi na ang pagiging bayani ay maaaring nasa loob ng bawat isa sa atin. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, pagpapakita ng pagmamahal at malasakit, nagiging bahagi tayo ng mas malaking kwento ng katapangan at bayani na kinabukasan. At dito nagtatapos ang ating episode. Salamat sa pakikinig, Confused listeners.
Kung gugustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-rate at i-review kami sa Spotify at Apple Podcasts. Hanggang sa muli, maging inspirasyon tayo sa isa't isa at ipagpatuloy natin ang diwa ng kabayanihan. Take care everyone! Tandaan, sa bawat sakripisyo may bayani. Hanggang sa muli!